Lang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras, 8:38 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Isang malusog na gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mga edisyon mga kaibigan ng programang The Secret of Health. Hatid pa rin sa atin siyempre naman ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Inyong pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At siyempre, ating pa rin pong kapiling sa ating program ngayong po gabing ito. Ang ating pong expert on air, ang ating pong doktor ng
Alternative Medicine. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, magandang gabi sa iyo. Ay, magandang gabi, Ray, at sa lahat ating mga taga-pakinig sa palatuntunan po natin, The Secret of Health. Abay, kumusta ka na, Doc? Ha? Mabuti naman, at bago pala tayo pumalaot sa talakayan, gusto kong batiin po ang ating Yun. bossing Yun. ng Yes to Health, Oo. si Dr. Emilito Oy. Si Happy Boss birthday Rems. po. Na isang maligayang karawan ngayon po yan, ngayong araw ho nito. Aba, Yan. kaya pala bumabahaga yun dyan sa Yes to Health ng mga pagkain, Doc Algie, ano ha? Kaya hindi ako nakapag sa studio, pero ganun pa man, talagang we are blessed to have our boss, Yes. si Boss Rems. Ayan. Happy birthday po, Doc Rems. Uy, ano ha? Ngayon pong, kailan ba, Doc? Ngayon ba o kahapon? Ngayon Ngayon mismo, ha? Wow. Birthday niya is Ayan. March 29. Yan. Happy birthday po, Sir Rems. Uy, ano ha? At para pa rin po sa inyong mga katanungan, mga kaibigan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at sa iba pang mga produkto ng Yes to Health, abay, mag-text lamang po sa ating DZRH text line sa 0919-282-6485, 0919-282-6485, o kaya kayo ho'y mag-comment ha sa ating pong live streaming, sa ating live stream Facebook page ng DZRH News. And of course, Doc, ano bang isusulat nila sa kanilang mga komento, ano ha? Ayan. At syempre, pwede po kayong mabigyan ng regalo sa ating pong Watch, Share, and Win. Simple lang naman, partner ang gagawin nila. Yes. I-share nyo lang ho yung inyong mga magagandang experiences sa paggamit na ating mga produkto. Pag-share ho nyo, lagyan nyo ho ng hashtag The Secret of Health. Yun. Yan. Mamaya ho, dalawa ho yung maswerteng mapipiling mariregaluhan sa ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Correct. Kaya dapat ano to, 'di ba, Doc? Pagandahan ng inyong mga testimonya tungkol sa mga produkto ng Yes to Health ha. Para kayo Tama po mapili. Ayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Uy, maganda itong ating pag-usapan, Doc Algie, ngayon po gabing ito. Ano po? Abay, paano daw mapapanatiling malusog ang ating mga buto? Aba, Yo. paano nga ba? Ano ha? Pero syempre, bago yan, abay, gaano nga ba kahalaga, Doc Algie, na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? Ayan, kasi yung buto natin, mga kaibigan, actually buhay yan. Pag nasisira, ito ay nagre-rebuild at ito ay tuloy-tuloy na lumalago. At alam nyo, pinakamatigas na buto sa katawan, yung tinatawag na femur, Femur? o thigh bone. Oo, na kung saan kahit na medyo mabigat tayo, yun ho yung nagsasacrifice para sa ating kinakayan niya. At ang yung femur natin. So ang buto natin napaka-importante kasi dito iniimbak ng katawan yung mineral gaya ng calcium at saka yung phosphorus calcium siguro mga nasa 99% ng calcium sa katawan natin nandun sa atin pong buto. At isa pa na hindi kadalasan napapansin, ang buto natin, yung bone marrow, dyan pinoproduce yung ating red blood cell, yung ating pulang dugo. Even yung white blood cell natin, yung mga blood cells, sa buto ho, napaka-importante kasi dyan siya ginagawa. Kaya essential for survival talaga yung bones natin na dapat lagi siyang nasa kondisyon. And of course, yan yung ating framework. Kung wala kang buto, hindi ko alam kung anong magiging itsura natin pag wala tayong buto, Wala. Parang papel. Parang ahas. Yes. At ito yung pumuproteksyon sa ating mga sensitive body organ. Kaya tingnan mo yung ribcage natin. Sa loob niya yung pinaka-sensitive, very vital organs ng katawan natin. Kaya napaka-importante na laging kondisyon at malusog yung ating mga buto, Reo. Ano ang mga palatandaan, Doc, na nagkakaproblema na ang ating mga buto-buto? Ayan. Ha? Ayan, kasi minsan, syempre yung buto natin, hindi mo naman mararamdaman yung pag yung buto mo humihina, hindi mo mararamdaman gaya ng kalamnan na laging sumasakit. Pero kung ikaw ay nasa edad na, for example, more than 50 or 60 years old na, talagang given na kailangan mag-ingat. Kasi as we age, talagang medyo nandun na yung paghina ng buto. At kung madalas kang nagkakaroon ng fracture,
ayan, meaning ang buto natin hindi na masyadong matibay. Yung common na nakikita nila na sign na meron tayong mahinang buto, yung pagkakaroon ng back pain. Especially sa yun lower ba back yun? natin, yung mga lumbar area natin. Oo. Oh. Pag lagi nang sumasakit yan, tapos yung mga balakang, binti, lagi nang parang ngalay, Dito yun. oo, pacheck na kayo ng bone density. Oo. Baka bumabagsak yung calcium ng inyong mga buto. Ganun ba yun? Oo. O, saka yung nakikita natin na medyo lumiliit, di ba, ang height natin, di ba, at 21, Mhm. yung iba, optimum height. Oh. Ngayon, kung napapansin nyo, medyo lumiliit kayo ng konti, Oh. baka po humihina yung buto. O, may mga ganun kasi. Yung Ano yun, habang Doc? umidad tayo. Pag lumiliit ba yung buto? Mabawasan ba yung... Hindi, meron kasi tayo mga, Oh. kasi tayo mga hugpungan na ating katawan, na ating mga buto, Lalim, hugpungan. So, Oo. pag medyo humihina yung buto, Oo. yung height natin medyo nababawasan over time. Talaga. May mga ganun. Oo, may mga ganun na, halimbawa, edad ka na 50 o before senior citizen, Mhm. medyo umikli ka ng konti. Minsan, kalahating pulgada, 1 pulgada. Ibig sabihin, hindi na nagiging healthy yung structure ng bone mo, especially mga hugpungan ng ating mga buto, ano? Oo, yun. Hindi naman Iba kaya- nagkakaroon ng pero, posture Doc, na hindi normal. Maputol lang kita. Yes. Hindi naman kaya dahil sa na parang nakukuba ka na. Kayo lumiliit ka. Isa pa yun. Oo. Oo, tinatawag na kyphosis. Yung pagkakuba, Mm. abang tumatanda, isa rin yun, ano? Bukod sa nagsishrink talaga ng konti pag ang buto ay humihina. Mm. Oo, lalo na kung bumibigat, Ray, yung sobrang bigat ng timbang, Timbang. pahirap sa bone natin yan. Oh. So, yun yun. Yung mga joint pain, tapos yung mga stiffness na napapansin nyo sa inyong mga kasukusuan, parang dati, maayos naman yung galaw nyo, pero ngayon, hindi na masyadong, parang nagpuputo ka na yung mga ano nyo. So, there's something wrong sa inyong structure ng bone. Oh. Yung iba naman, pag nagkukulang tayo sa calcium, even yung mga daliri na yung mga kuko natin, nagiging ano siya, marupok, mga brittle na. And we have dental issues. Kasi hindi lang yung buto na nasa katawan natin ang palatandaan that our calcium in the body, naglulus siya, even yung potassium and phosphorus na mahalaga sa bone density, even yung ngipin natin. Oo. Saka yung mga Totoo kuko, and even yung ating mga buhok. Okay. Yan ang nagiging palatandaan. Pinakang visible yung mga ngalay at back pain sa mga ano. Talaga. Oh, pero kadalasan, Ray, paalala, hindi ito nagpapakita ng sign. Kaya mapapansin mo na lang at masasabi mo, uy, mahina pala yung buto ko pag nagkaroon ka na ng fracture na hindi mo inaasahan. Hindi, yung ba, Doc, ang sign daw, yung parang nirarayuman na, yung pala. Sandali lang, paano mo ano ang kaibhan nung nakakaranas ka ng rayuma na sa kalamnan at sa buto? Anong pagkakaiba na? Di ba halos pareho lang yung pain nun? Oo, pero yung, for example, yung osteoarthritis, di ba? Yun ay tumatama dun sa mga hugpungan, yung mga tuhod. No. Yun yung tinatamaan niya at kahit na hindi ka, ibig sabihin, pag ikaw lumalakad o may pressure, may puwersa, sumasakit siya. Opo. May isa naman yung tinatawag na arthritis, ano? Mhm. Tawag nila rayuma. Minsan naman, yun yung dahilan sa pagtaas ng uric acid. So na kahit hindi ka gumagalaw, pwedeng namamaga, ano? Oo. So magkaiba siya. Pero parang siyang tumatama dun sa ating pong mga structure ng bones and Yun. muscle, pati mga nerve. Oh, kasi parang napagkakamalam. Any pain. Oo. Halos pareho lang, no? Basta may pain. Oo. Pero may iba-iba ba kung ano yung pinagmumulan talaga ng pain. O arthritis din siya pero magkaiba siya ng nature. Ayun. Ayan, ha? Kahit paano, ha? Mamaya, maraming mga tanong mula sa ating mga kababayan na Doc Aldian, no, ha? May magagawa, sandali lang, pero ano ba yung dahilan ng pagkakaroon ng problema sa mga buto, Doc? Ako, magandang tanong yan. Oo. Kasi minsan nakakaligtaan to ng mga kababayan natin. Ano? Ang number one talaga, nutritional deficiencies. Kasi ang buto natin, continuously, nagbibigay yan ng calcium. Kasi nga, sabi ko kanina, nasa 90% ng calcium na kailangan ng bawat function ng katawan natin, ini-store sa bone. Ngayon, kung masyadong mataas ang demand mo for calcium and other mineral, tapos hindi ka kumakain ng sapat na sustansya para ma-replenish yun, para bang bank account lang yan, Ray. Withdraw ka ng withdraw, wala ka namang dinideposit. Yun yung una-unang reason. Oo. Bumabagsak yung calcium. Isa pa yung vitamin D deficiency kasi importante ang vitamin D para magamit ng katawan yung calcium. Kasi ang daming calcium na pwede nating makuha sa pagkain. Ang problema, hindi ka napapakinabangan
Dahil may mga tao na kulang sa vitamin D. Yan. Another, yung mga minerals na magnesium, sa vitamin K, pag bumabagsak din yan, apektado rin yung ating bone formation. Yung sedentary lifestyle. Alam mo ba na pag hindi tayo masyadong Gumagalaw. nag-exercise, Yes. naglalakad, or may mga pressure na nararamdaman yung buto natin, Oo. humihina siya. O yun, naku. Unlike yung laging may pressure ang ano natin, Oo. yung mga buto natin. Kaya nga para patibayin mong buto mo, you need to put pressure dun sa inyong mga bones. Kaya nga di ba yung mga bedridden, Oo. pag matagal silang naging bedridden, isa ang buto sa humihina kasi wala na silang wala nang pressure na nararamdaman yung buto nila sa katawan. Yon, yung isa yung bagay yon. Yung mga tinatawag na weight-bearing exercises, nagpapahina ng buto yung kawalan po niyan. Oo. Isa pa yung hormonal changes. Hormonal change. Alam niyo ba kung bakit kadalasan ng merong bone loss or osteoporosis, babae. Una, sila yung makadalasang merong problema sa hormonal imbalances. And secondly, sila yung nagbubuntis. Siyempre, pag ikaw nagbubuntis, mayroon kang another life na dinadala, you need a lot of nutrients like calcium and other minerals. So kung ikaw ay nagbubuntis tapos sunod-sunod pa, wala ka namang replenishment ng mga nutrients that can make your bone healthier. Oo. Yun ang isang dahilan bakit ang babae mas marami sa kanila ang mayroong bone loss, osteoporosis. Bukod doon sa yung hormonal imbalances and yung kanilang pagbubuntis bilang babae. Ayun. Yan. Then normally aging, Oo, habang ayun. tumatanda ang tao, bumabagal yung Lumurupok ang buto. Ray? Oo. Yeah. Parang habang tumatanda ang tao, bumabagal din yung ating ability to store calcium in our bone. Kaya dapat ingat talaga pag nasa senior years na, huwag kayong mababagsak, huwag kayong masyadong magpapabigat, kasi pwedeng magkaroon kayo ng fracture kahit hindi man kayo na aksidente. May ganyan na sumakit yung balakang, yung pala, na-fracture na yung isang femur niya. Naku po. Ang ginawa lang naman niya, Ray, parang biglang umupo sa sopa ng pabagsak, Ayun na. nagka-problema na. Nagka-damage na. Yun yung kaya mahalaga dapat meron tayong bone density test, magpapacheck up tayo. Oo. And if you have chronic conditions, like yung kidney problem and other problem na tumatama sa ating katawan, pwede ma-compromise din yung bone health natin. Ayun. Which is, kasama na dyan yung thyroid problem, Ray. Kung kayo ay masyadong nagpupuyat, yan, isa rin yan sa factor kung bakit humihina ang buto-buto natin. Yung pagsisigarilyo, Yan. yung high sugar, High sugar. and high preservative foods. So, kasi maraming mga part ng diet natin na nakakaabala dun sa absorption of calcium sa ating pong katawan. So, ang nako-compromise ay yung buto, Oo. yung muscle, at saka yung nerve. Yung Doc, So, napaka-importante. high caffeine. Ang high caffeine is, di ba, pag umaano ka ng high caffeine, you need a lot of, the caffeine will make you feel energetic. You're alive. Oh. Kumbaga, energetic ka kasi pinipersa ng caffeine Oo. yung ating adrenaline to give us excess and extra energy. So, if you move your muscle more often, you need a lot of calcium. So, pag wala kang sapat na replenishment ng calcium, pag ikaw ay active, lagi kang nagkakape ng high in caffeine, you are using a lot of calcium also. So, kung hindi mo tatapatan yan ng replenishment ng calcium, tatamaan din yung So, indirect ang Ganun lang effect. yun, Ray, Indirect ang effect ng Yes, high caffeine. Oo. Yes, indirect, pero sabi ko nga kanina, ang factor pa po kasi doon, dapat mare-replenish natin Correct. Oh, yung ayan. ating calcium depletion sa katawan. Ito ang pinakamahalaga sa mga tanong nating ibabato sa inyo, Doc Algie. May magagawa daw ho ba ang mga pagkain o food supplements para mapigilan ang tuluyang paghina ng ating mga buto? Yes, ngayon, ang talagang advice sa mga nasa edad na pwedeng magkaroon sila ng bone loss, bukod sa pagkain, talagang you need to focus more on food that are important for your bone. Unang-una yung calcium, makukuha natin yan sa mga pagkain regular natin kinakain. Sabi ko nga kanina, ang dami yan sa mga dairy products, green leafy vegetables, sa mga seeds. Especially yung paborito kong gulay, yung pechay at saka yung bok choy, yan ay napakataas ng calcium sarap yan. yan. Yes. Even yung yung mga sesame seed, yung mga almond, ang taas ng calcium yan. Pero kung wala kang vitamin D, okay, makukuha mo yan doon sa exposure sa sikat ng araw,
Ay yung iba, ayaw magpainit. So, pag ganun, mapipilitan ka talaga mag-take ng supplement. Okay? And kumain ka ng mga sources of functional vitamin D sa inyong mga diet, gaya ng mga tatabang isda, ng mga like yung mga isda lang na commonly mahuhuli sa dagat na wild, may vitamin D yun, mataas yun. Oh. Even yung itlog, meron yung vitamin D. And under is vitamin K, importante yan sa pag-deposit ng calcium sa bone. Kung walang sapat na vitamin K, hindi mag-deposit yung calcium sa bone natin. Kumbaga matatapon lang ito. Okay. And also protein and magnesium, very important sa bone matrix para yung buto natin talagang intact, na hindi ito basta-basta magiging porous or dahilan ng tinatawag na osteoporosis. Ayan. O kaya napaka-importante talaga na lagi natin i-check yung mga signs na humihina na bang buto natin, and be sure na kumain tayo ng pagkain dapat para yung calcium ay laging intact sa ating bones. Aba, mamaya mga kaibigan, makinig po kayo, wag po kayong bibitaw, Abay, syempre, pag-usapan natin kung paano nga ba makatulong sa kalusugan ng ating mga buto ang Santon Plus Gold at iba pang mga produkto po ng Yes to Health. Dito pa rin po sa ating programang The Secret Of health. The Secret of Health. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. The Secret of Health. Alright! Balik po tayo mga kaibigan sa programang The Secret of Health. Nyo pa rin pong lingkod si Ray Sibayan. At di pa rin pong kapiling si Doc Algie Bakla. Doc Algie, muli magandang gabi sa iyo. Yan, magandang gabi muli, partner Ray. At syempre, itong programa ho natin ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold. Yan, lagi nating katuwang yan. Ganon din ng Yes to Health Incorporated, para po mabigyan tayo po ng sustansya na makatutulong para makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit. Ayan. Ang mahalaga dyan, makaiwas sa pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na may pinagsama po yung mangosteen, mayroon po yung malunggay o moringa, mayroon po yung ampalaya, mayroon din po yung spirulina, at syempre naman, mayroon po yung garlic. Natural, kaya wala pong side effects. Naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, magtungo lamang sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, maging sa South Star Drug, and of course sa Lazada and Shopee. At sa Yes to Health office sa Quezon City, kayo ho'y maaari lamang tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Ito na, Doc Algie, ha? May mga nagsasabi na after daw nila uminom ng Santon Plus Gold, Doc, nabawasan daw yung nararamdaman nilang discomfort sa kanilang mga kasukasuan. Ano nga ba ang posibleng benepisyo ng Santon Plus Gold sa ganitong problema? Alam mo Ray, yung Santon Plus Gold kasi, bawat sangkap niyan, kaya nga talagang pinili ng Yes to Health yan, mula sa mangustin, na ang mangustin may sangkap siya na na nakakatulong sa buto para mo proteksyonan yung bone forming cell, tinatawag na osteoblast. Based on study, pag lagi tayong kumakain ng mangustin, mas nagiging matibay yung buto natin against reason why we have bone loss. At mas nai-intact yung ating calcium sa ating buto, kaya nananatili siyang matibay. Yun yung mga ilang pag-aaral. Yung moringa naman, mataas yung vitamin C. Okay. Yan, yung vitamin C is very important for calcium. Kaya nga pag magbibigay kami sa Yes to Health clinic ng vitamin C, always we recommend
together with calcium, dapat may vitamin C siya. Kasi ano yun Magkasama sa yan. process ng sa absorption of calcium, very important ang vitamin C. Ay ang malunggay, umuring galibs, hindi mo na kinakailangan humanap ng ibang source ng calcium kasi meron na siya May vitamin C rin siya. Yung. Kaya buo. Wow. Kaya nga ang malunggay daw, tinuturing na easily absorb yung kanyang nutritional content kasi nga balance yung kanyang nutritional content. Oh. Yan, nasa moringa yan. At kung meron kayong mga rheuma, arthritis, meron ding phytochemical na anti-inflammatory yung malunggay leaves. Isama mo pa yung mga common reason ng pagtaba at pagkakaroon ng mas mahirap na kondisyon ng buto kasi nga pag mabigat ka, imagine mo Ray, kung ang timbang mo ay 55 dapat yung normal, then ang timbang mo sa kasalukuyan ay 80 kilograms, how many kilograms ang excess na para kang may binubuhat na sako ng bigas every day? That gives extra burden to your bones. So yung common reason nun kasi pagtaas ng sugar, di ba? That's why we have Ampalaya extract do sa ating Santon Plus Gold to help us metabolize sugar better. And spirulina naman, nagpapatatag siya sa bone matrix kasi ang spirulina po, napakaganda ng kanyang protein content. Yung kanyang mga amino acid. Kaya masasabi ko, yung mga nagtitake ng Santon Plus Gold, at sabi nila, wow, guminhawa yung pakiramdam ng aking tuhod. Oo. Kasi yung mga nutrients sa Santon Plus Gold, yun yung directly nagbibigay sa inyo ng mga benepisyo. Kasi nutrients, Ray, is for body building and repair and restoration ng mga nasisirang bahagi ng katawan natin. Yan ang kagandahan sa sustansya. Ayan. Oo. And dugtungan na rin natin dahil sa napag-usapan na rin natin ng Santon Plus Gold, itong mula kay 0995-66025, sabi ho niya, total, nabanggit mo rin Doc Aldi yung tuhod, abay mahina na raw ang kanyang tuhod. Dala na rin daw po ng kanyang edad, Pwede daw bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Santon Coffee? Yan. Ay nako, yes. Kasi alam niyo kung bakit. Doon sa Santon Plus Gold, meron kang 5 extract na source ng antioxidant and other phytochemical. Doon naman sa Santon Gold Coffee Mix, meron kang collagen. Yun. Yung collagen Panalo ka dyan. ang nagsisilbing first aid ng ating mga kasukasuan. Kaya nga pag sumasakit yung mga tuhod mo dahil ikaw ay may osteoarthritis, ang unang-unang i-recommend sa inyo, kuhain ka ng collagen para kumapal yung kasukasuan mo para hindi magkiskisan yung buto at hindi manakit at hindi mamaga. Yes. Yun yung collagen. Nilagay talaga yun doon sa Santon Gold Coffee Mix para magbigay ng relief sa ating mga pananakit ng kasukasuan. Kasi common po yan na reason bakit nag-joint pain tayo. Yeah. So using coffee na hindi lang masarap, meron pang collagen, may herbal extract pa, yun ho ang dahilan bakit ho nagkakaroon ng improvement sa inyong mga kasukasuan. Pwede siyang pagsabay. From 0918-51092, paano daw po ba iinumin ang Santon Plus Gold kung for prevention lamang sa mga sakit? Ayan. Actually, yun talaga yung purpose ng Santon Plus Gold. Preventive. So, pwede mo siyang i-take 2 to 3 capsules before meal. Yan ho yung natin. May nararamdaman ka man o wala. If sa tingin mo, kailangan mo because of your situation, nutritional, intake, alam mo naman yung diet mo, pwede ka mag-take ng at least 2 capsule to 3 capsules a day. Yung iba naman, ang kaya naman ng budget nila Ray ay 1 capsule lang. Wala namang problema. Sabi ko nga, much better than nothing. Correct. Diba? Correct. Yun ang pinaka-importante doon. So, alin man doon, kung kaya ng 1 capsule a day, better. Much better if you take 2 to 3 capsules a day. Especially kung meron na tayong mga ilang nararamdaman sa katawan. From 0927-48225, abay 2 buwan na raw po siyang nagdadalang tao, Doc, problema daw niya ngayon ay hirap daw siyang dumumi. Pwede rin daw po ba sa buntis ang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee? Ito daw po ay makatulong daw po ba sa kanya? Ayan, yun nga yung kalimitang problema pag nagbubuntis, yung constipation. Kasi nga, siyempre, may compression doon sa tiyan. Pero, ang kagandahan sa Santon Plus Gold Ray at Santon Gold Coffee Mix, hindi siya bawal sa mga buntis. Yan. Hindi siya bawal sa mga buntis. Yun ang totoo dyan. Hindi siya bawal sa mga buntis. Yes. At siya ay pwede nyong i-take alinman dun sa dalawa na yun. Yes. At since mataas naman ang fiber content ng ating Santon Gold Coffee Mix, may mga herbal component siya, try nyo. Baka makatulong din, makarelax ng inyong pagdumi. Ayan.
Alright, so Doc, sino ngayon ang mga masuswerte? Wow, meron tayong dalawang masuswerte ngayong gabing ito na makatanggap ng libreng Santon Gold Coffee Mix. Ayan, unahin ko si Ma'am Imelda Santo Domingo. Sabi niya dito, good evening, Doc. Ito ang patunay ko sa bisa at galing ng Santon Plus Coffee Mix. Uy. Dati kasi nahihirapan ako dumumi. Ah, Minsan isa lang na beses ako dumudumi sa isang linggo at itong kapitbahay namin ni-recommend ang Santon Plus Coffee Mix na ito at hindi naman ako nagdalawang isip na subukan ito. Yun, nakatulong daw sa kanya, partner, ano? At yung isa naman ay si Kapanalig. wow. Kapanalig. Congrats po. Ayan, ayan. Oh. Congrats. At sabi niya, Happy Palm Sunday. Hindi po araw-araw nakakapag-uulam ako ng gulay. Alam niyo po ba ninyo, Tata Ray, Doc Algie, dahil puro natural at galing sa Plant Kingdom ang mga sangkap ng Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Gold Coffee Mix. Ayan, congratulations Ayan, po. Mahaba lang, hindi ko na ubusin. Oo, kina Kapanalig at kay Ma'am Imelda Santo Domingo. Ayan. Abangan po ninyo ang mensahe po mismo mula sa ating napakagandang executive producer, si Binibining Pichi Gonzales. The Secret of Health. Naku, paano yan, Doc? Ano na tayo Ayan. babalik, ha? Baka ano na? Abril na. Abril na. Oo, Abril na talaga kasi 29 Abril na na. ngayon. Oo. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan at syempre Holy Week na partner, ano? Yes. So, Ingat-ingat po tayo sa ating kalusugan Magnilay at po syempre tayo. unahin natin. Unahin natin talaga yung yung health kalusugan natin din sa ng anumang ating bagay. spiritual. Yan, di ba, Doc? Oo. Malaking And bagay. also, yan. siyempre, spiritual natin. Malaking bagay po yan. Okay? Maraming salamat po mula sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie. Hanggang sa muli. And Tracy Bayan, mga kaibigan, dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Inesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,